Panig kayo ng daigdig. Naroon, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, dalawa po, dedo dito sa Zamboanga City dahil po sa stampede na naganap sa payout. Payout po ng ano yan? Payout daw, di umano. Dito po, sigurado sila, payout po yan ng watcher, no, mga watcher. Pero bakit nagkaroon po ng stampede? Kung watcher, first time ko po narinig na bayad sa mga watcher nagkagulo, di po ba? Parang imposible, no? Paano magkakaroon ng kaguluhan sa mga watcher? Mga watcher, may mga pangalan po yan, di ba? Tapos alam nila kung per eskwelahan. Hindi ko maintindihan kung paano po nangyari yun. Okay, pag-usapan din po natin, tumanggi po si Luistro na si Congressman Gerber Luistro. Tumanggi po na kilalanin na may pagkakautang sila, no, sa pamilya ni BP Sara. Okay, at ano pa? Ano pang balita? Sara to DOJ. Pinadidismiss po ni Sara Duterte yung kaso ng NBI sa kanya sa DOJ dahil po sa kawalan ng ayon po kay BP Sara ay kawalan po ng ebidensya. At syempre, susuriin po natin. Ako, bukas na po yung eleksyon, bawal po tayong mangampanya. Ako po, nakikita ko po na kakaiba tong eleksyon na to, game changer po to, no? Game changer sa maraming bagay kasi mukhang nagbabago na po, no, yung pananaw ng mga tao sa bayaran, sa pagbili ng boto. Mukhang yung matagal na pong yung matagal na pong pangarap ng mga tao na kunin ang bayad, kunin ang pera, pero sundin ang konsensya o kunin ang pera, iboto pa rin ng kursunada, mukhang matutupad po simula bukas. Game changer po to, no? Game changer po na hindi lahat ng mga Pilipino ay madadaan na ngayon sa bentahan ng boto. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Happy Mother's Day po muna sa lahat. Sa akin po nanay, Happy Mother's Day. Sa akin pong paboritong biyanan, paboritong hipag, at higit sa lahat sa akin paboritong asawa. Happy Mother's Day sa inyong lahat. Kunin ng ayuda, hiboto ang nasa puso ninyo maglilingkod. Okay, pag-usapan po natin mga kapatid, no. Ito po, nangyari po to, 20 patay. Nangyari po to sa Zamboanga City. Pareho pong senior citizen. Okay, 10 po yung injured dahil po dito sa stampede na naganap dito sa during a supposed payout for political watchers. Alam po ninyo, yung pag mga political watchers po, imposible po, no? Bakit po nagkakaroon lang po ng stampede? Pag naalala ko tuloy si Kuya Will, yung nagka-stampede sa kanyang programa dati, no? Yung wala kang kasiguruduhan na makakatanggap ka, di po ba? Katulad yung kay Kuya Will, walang kasiguruduhan na makakapasok sila. Kaya pagka bukas ng gate, ayan na, nagtakbuhan na. Imposible po. Kaya nga itong GMA, mukhang ang sinasabi, suppose payout. Hindi rin sila sigurado eh.
di umano ay payout. Alam niyo po kasi, pag kayo po ay watcher, bakit po kayo magjajambulan? Kaya po nagkaka-stampede dahil yung wala kang kasiguruduhan eh. Nakikipag-unahan ka eh. Di ba? Ako po, hindi po ako naniniwala na yan ay mga mga poll watcher. Ha? Ang poll watcher po, may pangalan ka. Train ka. Nag-training kayo. Bakit kayo magkakaroon ng stampede kung alam ninyo na kayo ay poll watcher? Babayaran ba kayo pag poll watcher? Babayaran kayo. Tama po yan. Pwedeng bayaran kayo ng pauna muna, pero kadalasan pagkatapos na ng poll watcher, di ba? O habang kayo nagpo-poll watcher, imposible po. Ako, na-imposiblihan ako na poll watcher yung mga yan. Bakit kayo magjajambulan kung pare-pareho kayong poll watcher? Tignan nyo naman po yung nadedo, senior citizen. Kung senior citizen, hindi ko po alam kung sa mga probinsya ilaganap. Ako po, bihira ako makakita na senior citizen na magpo-poll watcher pa eh. Di ba? Hindi po ako naniniwala na payout yan sa poll watcher. Kung poll watcher kayo, may pangalan po kayo doon, may presinto kayo. Bakit kayo magjajambulan? Bakit kayo magkakaroon ng stampede kung pare-pareho? Alam nyo na tatanggap kayo. Oh. Kaya po nagka-stampede yan. Hindi po sila sigurado kung makakatanggap sila o hindi. Malamang hindi po yan bayad sa poll watcher. Tayo ba naman maglolokohan pa? Poll watcher po, alang naman hindi ako bayaran magbabantay ako bukas. Bakit ako makikijambul dyan? Naniniwala kayo na poll watcher yan? Hindi po poll watcher yan. Kung poll watcher ako, hayaan mo na sila. Nauna naman sila. Senior citizen, ang dalawang nadedo, sasabihin nyo poll watcher, bibihira po, di ba? Kahit ako kung senior, ako nga hindi pa ako senior, hindi ako magbo-volunteer na magpo-poll watcher Biruin nyo po, ang election po, alas 5 pa lang. 5 to 7 para po sa mga senior citizen. O alas 5 pa lang na madaling araw. Hanggang alas 7 ng gabi kung poll watcher ka. Before 5 naroon ka na. Sino pong senior citizen yung mahigit 12 oras magbo-volunteer na poll watcher? Naniniwala kayo na payout yan sa poll watcher? Nagkagulo? Imposible. Baka ibang payout niya. Kasi po, bawal na po. Mula May 2, bawal na po ang ayuda. Kaya po lahat na namimigay ng pera, pwede kang magbayad ng poll watcher. Yun nga po yun. Ang mahirap niyan, ito na ano. Ang alam ko, Kuya Buds, pag watcher ka, sakayan bayad pagkatapos ng watcher. Ako, dati sa Tondo, nung tumakbo dati si Isko, di ba? Pagkatapos, kasi pag nagbigay ka na dyan, before election, magbibigay ka sa poll watcher, putya, baka hindi na, tinamad na, lumuwas na ng, hindi ako naniniwala dyan. Comelec, sabi nyo, manghuli yung mga PNP. Yan, imbestigahan nyo. Tama yun. Very practical yun. Yung sinabi nun, poll watcher siya, tsaka ang bayad pagkatapos. Alangan namang bayaran kita before. Alam nyo na ngayon na yan po, palusot lang yan na kunwari poll watcher. Okay, punta na po tayo dito sa iba. Kaya Comelec, ang tapang-tapang niya magsabi na manghuli yung mga PNP na mga bumibili ng boto.
Tip ko lang po sa inyo, mamayang madaling araw ang bentahan. Kaya po pagka kayo po ay may paikutin niyo yung mga PNP sa barangay pag mga madaling araw. Lahat ng mga lahat po ng mga nagbabahay-bahay ng madaling araw. Alam niyo na 'yun. Oh, 'di ba? Alam niyo na po 'yun na pagka may nagbabahay-bahay na grupo sa madaling araw, una, bawal na po mangampanya. Kung may mga tao po na nagbabahay-bahay, yan po kasi yan po yung tinatawag nating lantad na lihim Gusto nyo Comelec na totohanin? Madaling araw. Punta kayo. Hindi pa naman ako nakakita niya. Yan ay bali-balita lang, di ba? Bali-balita. At saka hindi po kasi sila yung ilang araw pa, wala pong epekto yan. Makakapag-isip po yung mga tao. Dapat yan, yung fresh na fresh, madaling araw. Okay, punta na po tayo rito sa iba pang balita. Napanood nyo na ba yung kay Luistro? Dinideny niya, no? May mga technical siyang sinasabi na magpakita daw ng... kasi ang sinasabi ni Luistro, kilala niya yung mga abogado ng kanyang asawa. Di ba? Sa Trump Up. Kinakailangan niya sagutin dahil may binanggit si BP Sara na kaso ng di ba? Rape. Trump Up case daw yon ayon kay Luistro. Yeah, una. Ikalawa, kilala niya raw yung mga abogado. Yung mga abogado po na nakapirma doon sa husgado, no, ng kanyang asawa. Wala naman daw doon yung asawa ni BP Sara. Kaya magpakita raw si BP Sara ng ebidensya. Alam po ninyo, hindi naman sinabi ba ni BP Sara na, hindi ko alam kung saan yung pagkakautang na 8 million. Ang alam ko sinabi ni BP Sara, may utang ng 8 million Kung ano man yung utang na yun, kung kaso man yan, bayad man yan bilang abogado o ano man, magbayad ka. Ngayon, ito ang problema ni Luistro. Kahit na ilang sagot nila, no? Ito ang problema ng mga kalaban ni BP Sara Ano po ang suliranin ng mga kalaban ni BP Sara? Kumpara kay BP Sara, yung credibility. Kasi tinanggi, wala raw silang utang na ganyan. Kilala daw ni Luistro yung mga abogado ng asawa niya. Tinatanggi ngayon na may utang. Si BP Sara ngayon na magpakita daw. Hintayin natin yung sagot ni BP Sara diyan, pero hintayin natin yung sagot ni BP Sara, di ba? Diyan sa pagtanggi ni Luistro. Pero ganito lang po yan Ang problema ninyo, mga tauhan ni BBM, halos lahat po ng tauhan ni BBM, eto ang problema. May problema kayo sa credibility. Dahil sa ginawa ninyong paulit-ulit, yung nalantad sa tao nung iniimbestigahan nyo si BP Sara, nalantad po sa tao na gagawin ninyo ang lahat, no, para madiin lang si Sara Duterte. Pero si Sara Duterte, yung kanyang kredibilidad po sa mamamayang Pilipino, napakataas. No? Napakataas po ng kredibilidad. Kaya sa usapin po ng credibility, olats po kay lahat kay BP Sara. Ang maganda pa nito, alam nyo, game changer po si BP Sara Game changer si BP Sara dahil ngayon lang po ako nakakita na pati tatay niya ng mga politiko na wala pong machinery. 'Di ba? Kaya nga po usually ang nananalo po sa midterm election ay mga administration party. Karamihan po administration party. Ngayon po tinitiyak ko sa inyo.
halos lahat po ng Duterte candidates papasok. Hindi po ako nangangampanya, tapos na kampanya. Tinitiyak ko sa inyo, halos lahat yan papasok. Tapos, malamang pumasok pa rin yung dagdag na dalawa na kanina lang nakita natin na inendorso o kahapon yata inendorso ng PDP Laban. For the first time po, no, mukhang matatalo po ang administrasyon sa midterm election. Ibang klase po kasi yung mga Duterte. Hindi po nila kinakailangan ng machinery. Pag sinabi pong political machinery, yung lahat po ng kaalyado mo, yung mga mayor, mga governor, alam po natin, tapos mga congressman, alam po natin kaalyado lahat ni BBM, halos lahat kaalyado ni BBM. Yung mga local government, lalo na yung mga congressman, sila po yung nakalatag sa baba. Pero si BP Sara, sapat na. Pag umikot si BP Sara, no, kumbaga, hindi naman niya kapartido yan si Isko. Halimbawa, yung nangyari sa Maynila. Hindi naman niya kapartido si Isko Moreno. O, di ba? Common enemies lang nila. Common enemy lang nila yung mga, yun yung tinitignan lang ni BP Sara O, common enemy natin yan. Paakyatin mo ko at babanatan ko yung mga congressman na yan. Bahala na kayo sa iba. Congressman lang ang concern ni BP Sara dahil yun yung mga kalaban niya. Pero, pasok-pasok po. Yung nagbibigay po siya ng audience dun sa local official, sa mga kandidato, no? Sa mga kandidato na kalaban ng mga pro-BBM. Di ba? Napasisikat niya in return. Kaya kaya beneficial po sa dalawa nakakatulong siya doon sa, kasi karamihan malalakas halimbawa natin yung sa Cebu. Malakas na malakas po yung si Gwen Garcia. Hindi ko po alam kung humahabol na sa kalakasan yung inendorso ni BP Sara. Nagkakaroon din po sila ng parang, sinuportahan pala ni BP Sara to. Nagbibigay sila, literal po, nagbibigay sila ng stage kay BP Sara. At the same time, pinasisikat naman sila, nagiging legit po yung yung kandidatura nila. Kahit gaano kalakas yung kalaban, yung endorsement ni BP Sara, endorsement ng mga Duterte, nagkaroon sila ng mga laban sa mga malalakas. Oy, Parak TV. Long time no look. Matagal ka hindi nakakadalaw. Kaya ito, game changer po to Hindi na lang sapat ngayon, no? Hindi na lang sapat ngayon na may pera, meron kang machinery. Ibang klase po Miski yung mga Duterte, sinasabi nila, tanggapin nyo ng tanggapin. Yung mga ayuda na yan, no? Tanggapin nyo yung mga ayuda, tanggapin nyo yung mga binibigay sa inyo, pero walang kinalaman yan. Hindi kayo nakatali sa kanila sa pagboto dahil yan ay pera nyo naman. Naging katanggap-tanggap, unlike before, na hindi pa uso yung ayuda, no? Nagkakabigayan lang pag panahon ng gapangan na sa malapit na eleksyon. May takot pa yung nabigyan ng pera Bakit?
Putya, baka alam ng ano, baka alimbawa na namigay yung mayor nyo, namigay ng bumili ng boto. In general to nagbigay yung mayor nyo ng madaling araw, gumapang, namigay ng pera. Nung araw, nung wala pang ang namimigay lang ng pera, yung mga politiko lang na hindi pa uso ayuda. Putya, syempre, may takot yung tao. Baka malaman ni mayor na hindi ko siya binoto. Yari ako, di ba? May ganun pa eh. Eh ngayon, mayat maya, may ayuda, mayat maya. Wala na pong takot ang tao. Alam na nila eh. Tignan nyo po sa survey, yung tunay na survey, meaning, Pulse Asia, SWS, yung mga no limit tangere, Octa Arts Dancers, nakita nyo na ngayon, WR numero, nakita nyo na ngayon. Sa mga tunay na survey, SWS at Pulse Asia, lagapak si Marcos. Pero kanina, tinignan ko po siya, yung no limit tangere, anak ng tinapay. Mas mataas pa si Marcos kaysa kay BP Sara. O, tandaan niyo yung mga survey company yan. Pagkatapos nito, wala na po yan. Pagkatapos nito election na to, siguro hanggang 2025, magagamit pa sila. Pero hindi na po yan. No limit tangere, WR numero, tsaka yung Octarts, hanggang ngayon na lang ang effectivity niyan. Wala na naniniwala sa inyo eh. Walang maniniwala na sa inyo. Kasi, putya, lagapak eh. Tinanggap, maski ang media, hindi sila papaniwalaan. Ang tanggap nila, yung Pulse Asia, yung SWS, na bagsak, lagapak ang survey result ni Marcos. Etong mga to, yung mga walang pangalan, putya, ngayon nyo lang narinig yan, di ba? Yan po ang silbi ng survey. Di ba? Pansalo nila yan. Hindi totoo na mababa sa survey. Ito nga, Ito nga, sabi na no limit tangere, Anong no limit tangere kayo dyan? Utot nyo. Okay. Alam nyo, yan po, ito po, kita po natin to. Sa Davao na lang bumaha ang ayuda dyan At pinangangalandakan talaga, narinig ko. Sinasabi na pagka hindi kami nanalo, baka hindi na kayo magkaroon ng mga ayuda. Di ba? Mababago po lahat yan. Kayo po, bumoto lang po kayo. Kahit na po ano marinig ninyo, boto lang po. No? Huwag po kayong magpadala kasi diskarte po nila yan. Ang dami na namamatay sa ayuda, no? Yung isa 20 years old pala, napakabata. Okay, hindi na po ako pwedeng mangampanya na ito mga iboto kasi bawal na po Ano pa ba? Meron pa dapat tayong tinatalakay. Teka lang, baka may nakalimutan ako. Sige, tanong-tanong lang po kayo. Ito po. Yung pagharap po ni BP Sara, nagpasa po siya ng counter affidavit dito po sa reklamo sa kanya na NBI. No? At kasama pa po pala dyan na pinadidismiss niya na yung kaso. Ayon po dito sa Philippine Star, si BP Sara po, Vice President Sara Duterte has asked the Department of Justice to junk the inciting to sedition and grave threats complaints filed against her by National Bureau of Investigation in connection with her alleged assassination threat against President Marcos and some of his family members. Yan po yung sinabi na kung siya ay tetigihin, meron na siyang naupahan na
Alam niyo po, may precondition eh, di ba? Hindi po niyo pwedeng sabihin na may threat siya. No? Magkakatotoo lang yung threat niya kung siya ay dededo. Paulit-ulit tayo dyan, no? Ngayon lang po ako nakakita na nagsabi na pag ako namatay, marami pong ganyan eh. Ako nakarinig mismo eh. Pag ako namatay ako dahil sa konsumisyon sa'yo, mumultuhin kita, hindi kita patatahimikin. Ibig nyo sabihin, yung tao na yun, i-grade threat nyo pa. I-grade threat nyo yun? Kinausap. Maraming salamat sa correction. Meron na siyang kinausap. Hindi pala inupahan. Correction. Thank you very much po sa pagko-correct. Na meron na siyang inupahan na just in case na siya po ay matitegi. Yung inutusan niya, pinakiusapan niya na ipaghiganti siya. Actually, ipaghiganti, di ba? So, magte-trigger lang po yun yung sinasabi niyong death threat kung siya ay matitigok. Pwede nga natin sabihin na yun ay deterrent eh. Kung may nagbabalak na mategi siya, teka muna, may pinagbilinan na pala to. May pinagbilinan na John Wick to. Okay. Kaya ako naniniwala ko, ang pinaka tamang boto, yung mga boto po ng mga OFW, kasi hindi po sila apektado ng ayuda eh. Alam niyo ba yun? Sa dami po ng sila po yung nag-aayuda rito sa Pilipinas. Yung OFW po nag-aayuda sa Pilipinas. Yung OFW po ang single-handedly kaya po tayo nakakasurvive. Hindi po dahil sa kagalingan ng ating kaya hindi pa tayo ngayon durog na durog, no? Hindi po dahil magaling si BBM, magaling yung mga tauhan niya. Kaya po tayo ay sisinghap pa, nakakasurvive pa tayo dahil po sa dami ng OFW. Yun na lang nga putya. Correct. Kaya nga hangga't meron nagkakagulo sa ayuda, hangga't merong namamatay na, alam niyo sa ibang bansa, siguro hindi po nila maiisip yan, no? May namatay dahil pumipila sa ayuda. Never siguro nila maiisip na, paano nangyari yun? Only in the Philippines na magaganap po yan. Na may namamatay na nagkakagulo sa ayuda. Bakit wala bang kakayahan ng mga hindi na nga lang po hindi na lang po pag yumaman ng Pilipinas. Pag kumikita ka, no? Pag kumikita ka, hindi ka po after na pila kayo dito, pahaba. Yung 4 piece na lang eh. Dati nung nasa gobyerno pa ako, siyempre pareho kayong di ba? Pareho kayong ang pila nyo pag sweldo. Minsan nasasabay. Sweldo ng 4 piece tsaka sweldo sa government eh. Land bank. Kaya ang ginawa ng yung wini-withdrawhan namin dyan sa may bandang Tungko, iba yung pila ng 4 piece. Kasi kawawa naman yung haba ng pila ng 4 piece lagi. Ang haba ng pila sa land bank. Ewan ko kung land bank pa rin ang 4 piece ngayon. Bakit po sa land bank sila? Siyempre, pag sa ibang bangko, may kaltas pa eh. Kaya magtsatsaga sila na mahaba, walang kaltas. Kaya ang ginawa nun sa Tungko, magaling eh. Dito 4 piece lang. Dito yung mga
in general, yung mga ibang government employee. Bagay na bagay daw sa akin matukhan. Pinagbabantaan mo ba? Walang Maya naman. Matagal na kasi ako retirado. Early retirement na ako. Saan lugar may namatay sa pila ng ayuda? Hindi po ayuda to. Payout daw ng mga payout daw po ng mga anong tawag diyan? Ng mga poll watchers. Maniniwala kayo magkakagulo sa payout. Nagkaroon ng stampede dahil gusto lahat makapasok sa hotel. Hindi ka panipaniwala eh. Okay. Kaya po, dahil nasanay na po, ang dami namimigay ng ayuda, AIX, Tupad, etc. Baliwala na po yan. Pag may mamigay pa ngayon, dagdag na lang din yan. Iboboto pa rin nila yung kursunada nila. Hindi po automatic na namili kayo ng boto ngayon. Maganda nga yan eh. Para makita po ng tao na pwede na palang manalo nang hindi ka bumibili ng boto. Tanungin nga natin, no? Tanungin niyo po sarili niyo. Minsan pinag-isipan ko yan eh. Bakit kinakailangan mamili ng boto? Halimbawa, alam mong namimili ng boto yung kalaban mo. Bakit napupuwersa ka mamili ka rin ng boto? Pag hindi ka nabili sa mga city kasi o lalo na sa mga municipality, putya, daan lang nagkakatalo, di ba? O 1,000 boto nagkakatalo. So kunwari, bumili ka ng hindi mo na masigurado na yung bibigyan mo ng pera, iboboto ka. Pero, at least, ako iniisip ko yan. Bakit nga? Kung binigyan ka ng pera, sigurado ba yung namigay sa'yo ng pera na iboboto ka nila? Hindi nga sigurado. Pero, pag hindi ka namigay ng pera, sa kalaban mo namigay ng pera, boboto. Kalahati na lang. Halimbawa, namili ka ng 10,000. 10,000 katao. 10,000 kung nagbayad ka, palagay, magkano babayaran ngayon? Palagay nyo na 1,000. Di ba? Yan, 1,000. So, 1 milyon, 10 milyon yan. 10 milyon yung 10,000 tao. Bumoto sa'yo kalahati. Di may 5,000 ka. Alam niyo yun? Kung hindi ka bumili, mahirap pa rin. Mahirap pong ipaliwanag ng, pero alam niyo yung sinasabi ko eh. Yung probability, kalahati lang makuha mo dun. Kaysa kung hindi ka bumili, nakuha niya kalahati, 5,000 nakuha niya, ikaw, wala ka nakuha. Kumbaga, may 50% ka, pag hindi ka bumili ng boto, 25%, malaking diferensya. Anyways, bahala. Basta nakikita ko po ganito. Ang nakikita ko po riyan, malakas yung epekto nung ginawa ni BP Sara na pumunta siya mismo dun. Yung kalaban ng mga kalaban niyang congressman, dinayo niya. Sa Maynila, kitang-kita na natin yan dahil televised eh. Tapos dito rin sa Batangas, no? Talagang pumunta ron si BP Sara. At hindi lang po yan sa nagsalita doon, umikot-ikot din po yan. Kaya ang laking bagay ni BP Sara sa pangangampanya eh. Ang laking bagay ni BP Sara. Yan talaga yung tunay na politiko na
talagang marurunong, no, marurunong sa kampanya si VP Sara. Tinarget niya talaga na puntahan. Gusto niya matalo kasi malakas ang impact nun eh. Pag maraming congressman na bumabastos kay VP Sara, no, eh natalo. Putyan, lakas ng impact niyan. Oh. Ako, eto tignan po ninyo yung pananaw ko kasi as politician, hindi po yung dadamdamin, dinadamdam. As politician po, ano po epekto kay VP Sara pag nanalo si Amy? Hindi ko sinasabing wala na tayo sa kampanyahan. Pero ito po ang analysis ko. Pag nanalo si Amy tsaka si Camille Villar, alam niyo ang dating sa tao niyan, ang nagpanalo diyan si VP Sara. Totoo po 'yun. Tapos ang dating po niya sa mga politiko at saka sa mga oligarko. Bakit ko po sinasama yung oligarko? Kasi sila yung nagpopondo sa mga politiko. Ang dating po niyan, hindi natin po pwede si VP Sara na baliwalain, no? Kasi magiging future president to. Ibig sabihin, yung pagpe-flex ng muscle ngayon ni VP Sara, regardless, no, sabihin nyo na mga traitor yung mga yan, no, bakit marami kayong question sa mga endorsement ni VP Sara. Ako, naniniwala ko, ngayon yung time ni VP Sara na mag-flex. Ngayon yung time niya na magpakita na totoong may power siya. Ngayon, kinakailangan ni VP Sara makita ng mga politiko, lalo na ng mga mananalong senador, na future president to. Hindi natin pa pwedeng. Kasi kung, alimbawa, wala nangyari rito sa laban natin, Duterte o sa plus 2, wala nangyari. Putya, pwede na palang yan. Wala naman palang lakas yan si VP Sara. Wala ka naman talagang lakas, VP Sara. Diba? Ganun yung isipin nila. Pag iniisip nila, dineklara nila na has-been na yung mga Duterte, pwede na nilang tablahin yan sa impeachment. Pero pag nakita nila na, halimbawa, majority ng nanalo sa Senado ngayon, kung majority ang nanalo sa Senado, lusot na si VP Sara, di ba? Pero hindi lang po yun Yung mga congressman apektado nun. Pucha, future president to. Kinakailangan natin luminya na rito. Baka mangyari, isa katuparan yung kagustuhan ni Cardema na ma-impeach si BBM. Kasi mag-iisip na yung mga congressman Pucha, future president to. Kanino tayo kakampi? Sa future president? Di ba? Yan lang po ang ating topic.